Good morning guys. Ngayong umaga andito tayo sa sementeryo. Hali kasi kahapon lang tayo dumating. So walang isang linggo na mahigit na wala rito. Buti hindi masyado nag-inda tong damo. Pero na siya, makapal na uli siya yan. Berde na. Pero marami na yung damon ligaw na medyo malalaki. So baka sa isang araw na natin to uli gagamasan, tapos sabay gugupitan na uli natin. Tapos kung napapansin nyo ito kasi meron siyang parting manipis yung tubo, although nalagyan na natin siya ng abono. Ito tulad sa may parting gilid, sa may gutter, siya, ayan, parang nagbiyak yung ng lupa, siguro sa sobrang init. So pero sa bumaba mainit yung so hindi kapal yung damo. So ang isa sa mga option nito, dapat bago siya, or either kung isasabay na natin pagka ginamasan tas ginupitan, bubudburan na makapal tong parting ito sa ibabaw. Nang sa ganun pag sa mixik uli dito sa mga siwang niya, pagkatapos sa ibabaw may makakapit na bago yung mga ugat, para sa ganun hindi mag-inda, tapos kumapal siya gaya nitong iba. Kasi ayan meron yung parte na makapal, so ibig sabihin maganda yung siksik ng lupa doon. So kahit naman siksik na yung lupa pagka sa katagalan, di ba alam naman natin pagka sumobra yung init ng panahon, automatic talaga nagbibitak-bitak yung ng lupa dahil nga sa sobrang init. So ito naman kasi ispat-ispat lang, parang ito, tapos banda rito konti, ito sa may paa ko, yan. Tapos ito sa side na to, ito. Tapos ito manipis, ito yung medyo may pinakamalaki na parte na manipis na malapit sa gutter. Tapos banda ron konti, tsaka doon malapit sa may lapida ni tatay. So pagka yan, yun ang gagawin natin dyan. Pagka pwede kasi na ang gawin ko muna, gagamasan ko na lang muna siya, tapos yung parting makapal lang ang gugupitan natin, kasi maghahabol ka pa rin banda rito para yung kapal nito. Kasi pagka sinabay rin natin to, pupudpurin rin natin ng lalong hindi agad to basta makaka-recover tong parting may so ang gagawin natin, medyo yung pinakadulo lang ng damo yung ng Carabao grass yung tatabasin natin, yung pinaka dulo lang ng yung medyo mataas na talaga yung forma ng tubo ng dahon, yung parating ganito na manipis, i-assist muna natin para makahabol siya ng kapal sa niya, sa damo. Sa ganun magpapare-parehas pa rin yung nila. Tapos tsaka natin ulit sasabugan ng abono, kasi kailangan natin to, lalo na to ngayong magtatag-init, pagka to mag-iinda. So masisira yung pagkaberde, lalo na pagka walang didilig. Okay lang naman na kahit nito mag summer na ting ikalawa didiligan to, basta paglalawain lang maganda, para hindi sayang yung natin. Isang tip, pagka ganito na open, sa hapon ka magdilig pagka yung pa na yung araw, para hindi abutin ng katirikan, hindi agad mag-evaporate yung tubig. So mamaya mamamaximize ng ugat ng tanim natin yung gamit ng tubig para hindi sila malanta. Kasi katulad yan, tabasin na uli natin. Ayun, tata nyo naman naka na uli siya. So talagang effective yung paglagay natin ng yung urea, kaya berde pa rin siya. Ay tsaka yung mas prominent na, lalo na pag dito sa malapit, mas kita mo yung pagka niya, ayan, pagka stripe variegated nung dahon, yung labas nung puti at saka nung green lining niya. So ayun guys, so yan muna ang natin dito. Ay medyo mainit na rito kasi na tayo, dumating at may sakit din yung mga kasama natin dun sa bahay. Masama na makaramdam niya. Tapos yung kapatid ko, yung bunso namin, kalalabas lang kagabi sa hospital. Kasi yung pamangkin ko ngayong umaga meron din sakit daw yung ulo. So
eh marami pa tayong gagawin doon. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. At happy planting.